Hi! Welcome to GTCC Online Service. Ayan, welcome po muli sa ating church online service. Nais ko po kayong batiin ng isang magandang umaga sa ating po mga members at listening viewers na kasama natin ngayon. Kayo po ay welcome na welcome dito sa ating church online service at kami po ay nalulugod na makasama kayo ngayong umaga. Para po sa ating announcement, narito po ang aking mga nagagandahang kapatid. Hi! Welcome to GTCC Online Service. Magandang araw! Amin pong kagalakan sa Grace and Truth Community Church na makasama kayo sa araw na ito. Para po sa ating mga announcements, sa mga miyembro po ng GTCC na nangangailangan ng tulong, huwag pong mag-atubiling mag-message sa ating mga leaders. Maaari niyo pong i-share ang ating online service sa inyong mga kapamilya, kaibigan at sa inyong wall. Just click share button. Kung nais niyo pong maging bahagi ng online service o magbigay ng offerings, magsabi lamang po kay Tita Jennifer Di Masaka o Teacher Myrna Manalo. Pray, wash your hands, wear a mask, stay at home, and keep safe mga kapatid! For today's service, tayo po ay papangunahan ng ating praise team para sa ating pag-aawitan. Kasunod po doon ang pagbabasa ng scripture na pangungunahan ni Ate Chloe. At pagkatapos po noon ay ang ating pinakihintay na pakikinig ng salita. So, continuation po ito ng ating Sermon of the Mount series. So, alam ko po na kayo po ay excited na sa ating church online service ngayong umaga. Kaya naman po, samahan niyo po akong manalangin. Purihin po natin ang ating Diyos. Hallelujah, Lord Jesus. We praise your name, Father. We glorify your name. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin sa umagang ito. Salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa panibagong pag-asa na ibinigay niyo po. Lord, dinadalangin po namin na kayo po ang manghuna sa aming service ngayong umaga. Though hindi man kami magkakasama physically, alam po namin na ang puso ng bawat isa ay pare-parehas na nakatuon po sa inyo. Lord, sa aming pag-aaral ng inyong salita, kayo po nawa ang gumabay po sa amin. Nawa po na ang mapapakinggan po namin ngayong umaga ay tunay na tumipon po sa aming mga puso't isipan. Lord, alam po namin na kahit kailanman hindi niyo po kami pinabayaan. Kaya naman, Lord, sa nangyayari po na pandemic dito sa aming mundong ginagalawan, alam po namin na kayo po yung kikilos. Nagtitiwala po kami na kayo po yung makapangyarihang Diyos na magsisiayos po ng lahat, Lord. Nagtitiwala po kami sa inyong kapangyarihan. At Lord, patuloy kami nagpapasalamat sa pagmamahal mo na patuloy na dumadaloy sa puso ng bawat isa. Muli, Lord, nagpapasalamat po kami sa umagang ito at tunay nga po na kayo lamang po ang maitaas. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Awit, chapter 119, verses 129 to 136. Chapter 119, verses 129 to 136. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Lahat aking iingat at susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay tulong ito sa wala pang karanasan. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan, na mata mo yaong aking minimithing kautusan. Ako'y iyong kahabagan, ngayon ako ay lingapin. At sa mga taong tapat, itulad mo ang pagtingin. Sang-ayon sa pangako mo, huwag mo akong hahayaang mahulog sa gawang mali at ugaling mahalay. Sa sino mang naghahangad na ako ay alipinin, iligtas mo ang lingkod mo't ang utos mo ang susundin. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. 136. Parang agos na ng batis ang daloy ng aking luha, dahilan sa mga taong sa utos mo ay sumisira. Ito po ang salita ng Diyos. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, samahan niyo po kami na awitan at papurihan ng Diyos sa umagang ito. Your kingdom shall
Magandang umaga sa inyong lahat at sa Diyos ang papuri ngayong umaga at sa Kanya rin ang kalulatian sapagkat ang Diyos natin ang kaisa-isang Diyos na dapat tumanggap ng ating pasasalamat, papuri at pagluwalhati. Ngayong umaga ay magpapatuloy tayo sa ating Sermon on the Mount series o yung ating serye sa Sermon sa Bundok. At noong nakaraan na pagtalakay natin, ang ating tinalakay ay tungkol sa Blessed are you. Ngayong umaga, ang ating paksa ay pinamagatan kong The Good Life. The Good Life. At gusto kong basahin sa inyo, o basahin natin lahat, ang Matthew chapter 5, verses 1 to 11 or 1 to 12, no? Matthew chapter 1, Mateo kabanata 1, mga talata Mateo kabanata 5, mga talata 1 hanggang 12. At babasahin ko ito doon sa ang Biblia 2001 o yung ang dating ang Biblia o ang bagong ang Biblia, ibig sabihin. Doon sa matandang Biblia na ni-revise noong 2001. Ang sabi doon, Matthew chapter 5 verses 1 to 12, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. At pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. At binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis, sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila ay kahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayong kapag kayo ay lalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mag-alala kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Tayo po ay sumandaling manalangin na aming Ama sa langit, salamat po ng marami sa kagandahang loob niyo sa amin. Salamat sa inyong nais na kami ay magkaroon ng maganda, makadiyos at mabuting pamumuhay. Nawa ay maranasan namin ang buhay na yan habang kami ay narito sa lupa. Sapagkat yun naman talaga ang iyong layunin para sa amin. At sa pag-aaral namin ng sharing ito, nawa ay matutunan namin kung paano lumakad sa buhay na nais mo para sa amin. At yun ay ang magandang buhay. Lord, sa umagang ito, pagpalain po ninyo ang bawat isa. Kumilos kayo sa puso at isipan ng bawat isang naririto. At nawa ay maitaas namin ang inyong pangalan. Hindi lamang sa pamamagitan ng aming ginagawa dito sa iglesia, kundi sa pamamagitan ng buhay namin sa araw-araw. Marami pong salamat. Pinupuri namin kayo at pinararangalan sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Noong unang paksa natin dito na tinalakay, ang pamagat ng ating paksa ay The Kingdom Manifesto o yung manifesto ng kaharian. At sinabi natin na ang sermon sa bundok ay yun ang pinaka-manifesto
ng kaharian ng Diyos. Ano ba ang manifesto? Binagat natin yan noon pero babanggitin ko uli ngayon. Ang manifesto ay isang kapahayagan na kung saan ay maaaring maibahagi ng isang tao ang kanyang ninanais na mangyari, ang kanyang paniniwala, at kung ano ang magandang ibubunga ng kanyang adhikain. Yun ang manifesto. Kaya in a sense, ang Sermon sa Bundok o Sermon on the Mount ay matatawag na Kingdom Manifesto sapagkat ipinahayag ng Panginoong Kristo ang nais niya para sa mga tatanggap at magpapasakop sa kaharian ng Diyos at ipinahayag niya rin kung ano ang katangian ng isang mabuting buhay. Sa pamamagitan ng Sermon sa Bundok o in Sermon on the Mount, He expressed and declared to His disciples what a good life is. Sa pamamagitan ng Sermon sa Bundok, kanyang ipinahayag sa kanyang mga alagad kung ano ang katangian ng isang mabuting buhay. Halos lahat ng tao ay mayroong kanya-kanyang imahinasyon tungkol sa kung ano ang isang mabuting buhay o ang isang good life para sa kanila. Halos lahat din ng tao ay naghahangad ng isang mabuting buhay, ng isang good life. Bakit? Bakit ito ang hinahangad ng bawat tao? Because we were made for that. Tayo ay nilalang ng Diyos para sa isang mabuting buhay. Kaya nga lamang, ang good life na original na gusto ni Lord para sa bawat tao ay nabahiran o naputikan ng ibang kaisipan ukol sa good life. Ang good life na alam ng marami ngayon ay ang pamumuhay o ang buhay na naibibigay lahat ang kanyang hilig. Naibibigay lahat ang hilig ng isang tao. Na kapag ang hilig ng isang tao ay laging naibibigay sa kanya, nakukuha niya, ibig sabihin, yun ang good life na alam niya. Pero wala siyang kamalay-malay na yung ganung klase ng buhay ay pagkaalipin talaga. Yun ay pagiging preso, pagkabilanggo doon sa ganong kalagayan na kailangan maibigay ang kanyang hilig, na kapag hindi na ibigay ang kanyang hilig, mayroong masamang mangyayari. Either na gumawa siya ng krimen o kaya ay mayroong hindi magandang mangyayari sa kanyang buhay. Ang pagkaunawa ng marami sa good life ay kakaiba doon sa definisyon o sa pagkahulugan ng Diyos tungkol sa good life. Doon sa Garden ng Eden, kung matatandaan ninyo, doon pa lamang ay makikita ninyo na sina Adam and Eve, no? Si Adan at si Eva ay mayroong good life. Sila ay binigyan ng Diyos ng authority, ng kapangyarihan over all things, sa lahat ng nilalang ng Diyos. Sa mga hayop, meron silang kapamahalaan sa lahat ng nahandon sa hardin. Pero napakatuso ni Satanas at inalok niya ng ibang klaseng good life ang mag-asawang ito, at yung mag-asawa naman ay tinanggap yung inalok ni Satanas. Kaya imbis na maranasan nila ng habang panahon ang good life o yung mabuting buhay na nilaan ng Diyos para sa kanila, sila ay nakaranas ng buhay sa labas ng hardin. Kung ibibigyan natin ng comparison yun, sila ay nakaranas ng buhay sa labas ng kaharian ng Diyos.
Kaya yung mga nasa labas ng kaharian ng Diyos, kahit nasabihin natin na nabibigay yung kanilang hilig, wala silang good life talaga. At gusto kong sabihin sa inyo na ang original na good life na gusto ni Lord para sa atin ay nais niyang ibalik sa atin. Nais niyang ibalik sa atin. At yan ay sa pamamagitan ng buhay sa loob ng kaharian ng langit o kaharian ng Diyos. Hindi yung pagpunta sa langit, kundi yung pagpapasakop, pagpasok doon sa kaharian ng langit o sa kaharian ng Diyos. Na umiiral dito ngayon sa ibabaw ng lupa. There is no such thing as good life outside the kingdom of God. Walang buhay na maganda o walang mabuting buhay sa labas ng kaharian ng Diyos. The good and beautiful life can only be found inside the kingdom of God. Ang maganda at mabuting pamumuhay o buhay ay masusumpungan lamang sa loob ng kaharian ng Diyos. At ito ang isang Diyos na buhay para sa atin, para sa lahat ng tao. Isang maganda at mabuting buhay. Kaya naman sa pagtuturo ni Kristo tungkol sa kaharian ng Diyos, kanyang inuna ang pagbibigay moral sa mga taong nawala ng moral. Sa mga taong akala nila wala na silang good life. Sa mga taong nakakaranas ng bad life. Dahil sa pagtrato ng ibang tao sa kanila. O pagtrato ng lipunan sa kanila. Inunan ng Panginoon na banggitin ang mga tao ngayon. Na tila baga parang nawala na sila ng halaga sa sarili nila, nawala yung moral nila dahil sa pagtingin ng lipunan sa kanila. Pansinin niyo, bakit hindi sinabi ni Christ, blessed are the strong? Or blessed are the sexy? Bakit hindi niya sinabi ganoon? Blessed are those who have many talents. Bakit hindi ito ang sinabi niya? Bakit hindi niya sinabi na blessed are the well-paid athletes, actors and actresses? Bakit hindi yun? Bakit hindi ang mga malaking bayad o yung mga artista, mga manlalaro na malalaki ang bayad? Bakit hindi sila ang blessed? Bakit hindi ang mga political leaders? Bakit hindi niya sinabi na blessed are the political leaders? Bakit hindi niya sinabing blessed are the intellectuals, yung matatalino? Bakit hindi niya binanggit yun? Samantalang yun ang kinikilala ng lipunan ngayon na talagang mapapalad, hindi ba? Pag ikaw ay malakas, ikaw ay sexy, ikaw ay artista, ikaw ay politician, ikaw ay isang atleta, ikaw ay professional na basketball player, ikaw ay isang political leader, o ikaw ay isang politiko, ikaw ay isang matalino. Yan ang kinikilala ng lipunan na mapalad. Pero bakit hindi binanggit ni Kristo yun? Bakit hindi sila ang sinabing blessed? At sa halip, ang binanggit ni Lord ay ang mga taong hindi pinapansin na mga taong matataas ang tingin sa sarili. At nung panahon yun, ito nga yung mga Pariseo na matataas ang tingin nila sa kanilang sarili at hindi nila pinapansin yung mga binanggit ng Panginoon. Alam niyo, sakit yan. Isa yan sa mga sakit ng lipunan natin at ng kultura natin ngayon. Na hindi pinapansin ang mga mabababang tao. Ang mga dukha, ang mga maamo, ang mga inuusig. Isipin niyo, merong mga Kristiyano, maging mga pastor, kapag merong isang pagtitipon at naroon ng isang politiko o kaya artista na kilala o kaya isang kilalang tao sa lipunan, mayor, senador, artista, manlalaro o basketball player, pa-picture doon, pa-picture dito, mga Kristiyano, maging mga pastor, at sigurado yun, lalabas sa kanila mga social media yun. Sakit ng maraming tao yan mga kasama ang ilang mga Kristiyano na
dumikit sa mga kilalang tao. Pero hindi ang mga sikat na ito ang binanggit ni Kristo. Hindi ang mga kilalang ito o hindi ang mga kinikilala sa lipunan ito ang binanggit ni Kristo. Sa halip kanyang inisa-isa ang mga taong nasa mababang kalagayan sa lipunan. At nung panahon niya nga, ang mga binanggit niya ay yung mga nasa mababang kalagayan, nasa mababang estado. Maging ng panahon niya, bakit hindi niya sinabi na blessed is the emperor of Rome? Bakit hindi niya sinabi gano'n? Bakit hindi niya sinabi nga palad ang emperador ng Roma? O kaya magpapalad ang mga gobernador ng buong imperyo ng Roma? Bagay hindi niya binanggit na mapapalad ang mga sumusunod sa kautusan. Hindi niya sinabi 'yun. O hindi niya binanggit na mapapalad ang mga laging naghahandog sa templo. Hindi niya sinabi na mapapalad ang mga mapanalangin, ang mga prayerful. Hindi niya binanggit 'yun. Sa halip, iba yung kanyang binanggit. Sinabi niya na mapapalad ang mga dukha sa espiritu o yung mga dukha na matalakay natin niya. Yung dukha sa espiritu at dukha, iisa lang yun. Mapapalad ang mga nahahapis, mga maamo o mapagkumbaba, nagugutom at nauuhaw sa katwiran, mahabagin, mga may dalisay na puso. Bakit ito ang mga binanggit niya? Bakit sila ang tinukoy ni Jesus? Sapagkat ang mga ito ang kalagayan ng ilan sa mga sumusunod sa Kanya noong panahon ngayon. Tandaan niyo, ang Panginoon ay merong tagasunod na humigit kumulang sa 5,000. Hindi lamang 12. Yung 12, yun yung pinili niya na maging apostol. Pero ang mga sumusunod sa Kanya, merong mga nung sukdul ng kanyang ministeryo, meron siyang tagasunod na 5,000. At nakita niya doon na sa mga tao na yun, tandaan niyo, doon nung nakita niya yung maraming tao, di ba, umupo siya sa bundok at lumapit sa kanyang mga alagad at nagturo siya. Nakita niya doon sa karamihan na yun, narito ang mga dukha, narito yung mga nahahapis, narito yung mga mapagkumbaba, at sila yung tinukoy ng Panginoong Jesucristo. Pero ang mga ito ay hindi kinikilala sa lipunan ng panahon ngayon. Pero sa kabila ng kanilang kalagayan, sa kabila na ganun sila, maaari din silang magkaroon ng good life o mabuting buhay kung sila ay papasok at magpapasakop sa kaharian ng Diyos. Doon nga sa ating digital notice sa Facebook, sinabi ni Lisel doon, the life lived in humble submission to God is the life that is truly blessed. Totoo yun. At gusto kong idagdag o i-revise, a life lived in humble submission to God's kingdom is the life that is truly good. Truly good. Truly blessed. Maring isipin ng iba sa inyo, di pastor, kailangan ko palang maging dukha. Kailangan pala akong maging mahabagin. Maging maamo para magkaroon ako ng good life. Actually, hindi Hindi ganun. Hindi ang mga yan ang paraan para magkaroon ng good life ang isang tao. Actually, lagi ko nang inuulit ito, Hindi yun ang dahilan kung bakit blessed ang mga tao yun. Hindi dahil poor kaya blessed. Hindi ganoon. Hindi dahil merciful kaya blessed. Hindi ganoon. Kundi, it's because of the kingdom. Dahil sa kaharian ng Diyos, kaya sila blessed. Kaya merong good life because of the kingdom of God.
Ang tanging paraan para magkaroon ng good life ang isang tao, magkaroon ng mabuting buhay ang isang tao, ano? Enter into the kingdom of God. Pumasok ka at magpasakop ka sa kaharian ng Diyos. At kapag ikaw ay pumasok at nagpapasakop sa kaharian ng Diyos, mayroong blessedness. Merong blessing. Merong blessing. Pero kung wala ka sa loob ng kingdom of God, kahit ikaw ay dukha, kahit na ikaw ay mahabagin, saan ka makakakuha ng comfort? Kung wala kang ng tunay na comfort, tandaan ninyo, ang sabi ng Panginoon doon sa verse 4, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Sila ay aaliwin. Because they are in the kingdom of God. Nasa loob sila ng kaharian ng Diyos. Pero kung wala sa loob ng kaharian ng Diyos, saan mo matatagpuan yung tunay na comfort? Yung tunay na kaaliwan? Hindi maibibigay ng mundong ito yung bagay na yun. Kaya sa loob ng kaharian, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Sila ay aaliwin. Hindi sinabi ni Kristo dito na maging dukha tayo. O maging mahabagin tayo. O maging mapagkumbaba tayo. Para maging mapalad. Hindi utos ang mga ito. Hindi niya inutos na maging ganito tayo. Ito ay mga kalagayan ng mga alagad ni Kristo o ng mga tagasunod niya noong panahon na yon. Ito ay paraan ng kanyang pagkilala na sila ay kahit na nasa ganung kalagayan, sila ay maaaring maging mapalad. Na kahit sila ay hindi pinapansin ng lipunan, sila ay magiging mapalad kung sila ay paghaharian ng Diyos, kung sila ay papasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, ay nagbibigay ng maganda at isang kakaibang estado sa buhay sa paningin ng Diyos. Ang isang buhay, ang isang tao na pumasok sa kaharian ng Diyos, nagpasakop sa kaharian ng Diyos, ay nagkakaroon ng isang magandang estado sa paningin ng Diyos. The kingdom life, kumbaga, the kingdom life is the good life. The kingdom life is the good life. Tingnan nyo, halimbawa, mag-eksperimento kayo. Pumagitna kayo sa isang masyadong abalang lansangan. Yung busy na talagang, yung busy kalye, yung abalang kalye, na maraming tao, ibig sabihin. Magsama kayo ng isa sa mga binanggit ni Kristo, dukha, yung mga maamo, pero hindi kilala sa lipunan. Sino ang papansin sa mga dukha? Sa gitna ng mga tao na yun, mga abalang tao na yun, sa gitna ng lansangan na yun, sino ang papansin sa mga dukha? Sino ang papansin sa mga maamo? Sino ang papansin sa mga mahabagin? Sino ang papansin sa mga mababang loob? Ang ganitong mga tao ay hindi pinapansin sa mundong ito. Di ba? Alam niyo yan. Ang pinapansin sa mundong ito ay ang mga malalakas, makapangyarihan, mga artista, mga politiko, mga magaganda, mga gwapo, mga ganyan. Yan ang pinapansin sa lipunan. Kaya naman, yan ang nagsusumikapan ng maraming tao because they think that the good life is yun. Yung magkaroon ka ng ganong kalagayan sa buhay. Maaaring sa atin, dito, sa kapulungan natin, meron kayong dalawa, o maaaring isa o dalawang katangian na binanggit ni Kristo. Maaaring kayo ay mahabagin, kayo ay maamo. Maganda yun. No? Maaaring iba naman sa inyo ay walang ganyang katangian. Pero kayo ay hindi pinapansin ng lipunan dahil sa inyong partikular na
kalagayan sa buhay, kung ano man yun. Ha? Hindi naman porke sa ating panahon, hindi porke kayo ay mahabagin o kaya ay dukha, kayo lamang ang hindi papansinin. Meron ding mga tao na hindi pinapansin ng lipunang ito, hindi kinikilala ng lipunang ito dahil sa kanilang partikular na kalagayan sa buhay. Para naman sa iba, maaaring maisip ninyo na, di pastor, paano yan? Hindi ako mahabagin. Hindi ako maamo, hindi ako mababang loob. Ibig man sabihin, hindi ako mapalad. Maaaring yun ang iniisip ninyo. Alam niyo, huwag niyong pilitin na maging mahabagin. Huwag niyong pilitin na maging maamo para lamang maging mapalad o para lamang kilalanin kayo ni Kristo. Para ma-recognize kayo ni Kristo. Hindi ganun. Mali yun. Huwag kayong pumunta ron. Huwag niyong pilitin na maging mahabagin. Huwag niyong pilitin na maging mapagkumbaba. Huwag niyong pilitin na maging maamo. Para lamang kayo ay maging mapalad o para kayo ay ma-recognize ni Kristo. Hindi ganun. Hindi ganun ang approach. Hindi ganun ang paraan ni Kristo. Ang dapat ninyong gawin at pinakadapat ninyong gawin ay mithiin at sikapin na magkaroon ng isang love relationship, isang relasyong may pag-ibig kay Kristo. Yun ang sikapin ninyo. Yun ang mithiin at sikapin ninyo muna. Yun ang unahin ninyo na magkaroon ng love relationship with Christ. May pag-ibig na relasyon kay Kristo. At kapag love mo truly si Christ, siya ang nasa isip mo, siya ang lagi mong gustong kasama, yun ang tutulong sa'yo para mahubog sa'yo ang mga katangian na nais ni Kristo para sa'yo. Hindi mo magagawa na pilitin na mahabagin kung hindi ka ganun. Hindi ka dapat magpuwersa sa sarili mo na hindi mo naman talaga kaya yun eh. Wala sino man sa atin ang may kakayanan na maging gano'n, yung maging mahabagin na katulad ni Kristo. Hindi natin magagawa yun. Maliban na tayo ay nagkaroon ng katangian, ng nature na makagawa nun. At yun ay nangyayari kapag tayo ay merong love relationship with Christ. At yung pag-ibig yung relasyon na may pag-ibig kay Kristo, ang ginagawa niyan ay laging gustong kasama si Kristo. Laging nasa isip si Kristo. You are full of Christ, ibig sabihin. At dahil ikaw ay full of Christ, nahuhubog sa iyo ang katangian ni Kristo at yun ang tutulong sa iyo, sa katunayan, magiging madali para sa iyo maging mahabagin. Magiging madali para sa iyo ang maging mapagkumbaba. Magiging madali sa iyo ang maging maamo. Pero kung pipilitin mo lang yan na maging mahabagin, maaaring sa isang beses magawa mo pero hindi magiging natural sa iyo yun. Pero once na meron kang love relationship with Christ, talagang iniibig mo si Kristo, na lagi mo siyang gustong kasama, iniisip mo siya, ginagawa mo yung mga ginagawa niya kapag siya ay nag-iisa, mahuhubog sa iyo yung mga katangian na kay Kristo. Makikita niyo na hindi mahirap magkaroon ng dalisay na puso kapag meron kayong true love kay Christ. Kaya yun ang pagsumikapan. Yun ang mithiin na magkaroon ng relasyong may pag-ibig kay Kristo. Hindi lang basta relasyon. Mayroong relasyon talagang nagmamahal, umiibig kay Kristo. Kasi kapag meron kang pag-ibig kay Kristo, meron kang ganung relasyon sa Kanya. Kapag meron kang relasyon na may pag-ibig kay Kristo,
tutularan mo siya sa mga ginagawa niya kapag siya ay nag-iisa. At yun lamang ang tanging paraan para mahubog sa iyo ang mga katangian niya. Alam ba ninyo na ang numero unong gusto ni Kristo sa atin, numero unong gusto ni Kristo sa atin ay hindi ang pagsunod o obedience. Mahalaga ang obedience, pero hindi yun ang numero unong gusto niya sa atin. Ang numero unong gusto niya sa atin ay pagmamahal sa Kanya. Sapagat ang obedience ay pwedeng legalistic obedience. Sumusunod ka lamang dahil kailangan. Legalistic dahil kailangan eh. Sinabi niya kasi, dapat sumunod ako. Nag-o-obey ka lang dahil kinutos niya. Pero wala ka talagang heart. Wala kang pagmamahal sa Kanya. Ang obedience ay pwede ring ginagawa dahil may takot. May takot ka na baka maparusahan ka, baka hindi maging maganda yung araw mo, baka mabasted ka ng nililigawan mo, baka hindi mo makuha yung trabaho ina-applyan mo, o baka magkawindang-windang ang buhay mo, kaya susunod ako. Ayun ang kaisipan minsan, di ba? Kaya sumusunod dahil may takot. Ang obedience din ay pwedeng dahil gusto mo ng favor mula kay Lord. Lord, susunod ako sa iyo. Gagawin ko ito, basta ito, gawin mo sa akin. So, ganon. Sa kabilang dako, ang love, yung true love kay Lord. Kapag ikaw ay truly in love with the Lord, hindi mo maiiwasan ang sumunod sa Kanya. Hindi mo maiiwasan. Ang sabi ni Lord sa John chapter 14 verse 15, if you love me, you will keep my commandments. Kung minamahal ninyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Isipin niyo yan, i-analyze ninyo, pag-isipan ninyo yung talata na yan, na galing sa Filipino Standard Version. Kung minamahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. May dalawang may dalawang anggulo yung talata na yan. Yung isa, para bang sinasabi, kung minamahal ninyo ako, dapat sumunod kayo sa akin. Kung minamahal niyo ako, dapat sumunod kayo sa akin. Yun ang isang anggulo. Pero hindi yun ang sinasabi sa Griego eh. Hindi yun ang original na sinasabi doon. Sa original na Griego, ang sinasabi, kung minamahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Anong ibig sabihin nun? Parang ganito. Kung kayo ay ibon, lilipad kayo. Hindi may iwasan ng ibon na hindi lumipad dahil yun ay nasa kanya talaga. Yun ang kalikas niya. Ang sino mang nagmamahal kay Kristo ay merong likas na sumunod. Kaya kung minamahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Automatic yun. Kasama yun. Hindi may iwasan pag merong love. Pero ang pagsunod lamang, pwedeng, parasaic obedience eh. Yung pagsunod ng mga pariseo, pwedeng maging ganun kapag obedience lang ang pag-uusapan. Ang pagsunod na walang pag-ibig ay pagsunod ng mga pariseo. Ano ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga Pharisees? Sabi niya doon sa Matthew 15:8, iginagalang ako ng mga taong ito sa kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Yun ang parasaic obedience o parasaic worship. True obedience is grounded in love. Ang tunay na pag-ibig o tunay na pagsunod ay nakaugat sa tunay na pag-ibig. True obedience is grounded in true love. Otherwise, it's merely a parasaic obedience. Kapag hindi ganon, kapag hindi pag-ibig ang ugat ng pagsunod, ito ay pagsunod ng isang pariseo lamang.
Ang pagkakamali natin minsan, no? Gusto nating maging mahabagin tulad ng Panginoon. Tama yun eh. Gusto nating maging maamo tulad ni Kristo. Napakaamo ng Panginoon. Napaka-gentle niya. Gusto nating maging mapagmahal tulad ni Kristo. Ayun ang gusto natin eh. Pero hanggang wishful thinking lang tayo. Gusto lang natin. Ha? Lord, gusto ko yan. Pero ang ayaw natin, ayaw nating sumama sa Kanya doon sa gym. Doon sa spiritual gym, yung gymnasium. Na kung saan, nahandun yung training ni Lord para ma-maintain niya yung kanyang katangian na ganyan. O mapalago niya pa. Alam niyo, hindi po pwede, hindi mangyayari kailanman dito sa buhay natin na maging tulad tayo ni Kristo kapag hindi tayo pumasok sa spiritual training. Hindi mangyayari yun sa himala. Bakit? Isipin ninyo, bakit? Sa tuwing may lalapit sa Panginoon na mayroong kapansanan, napapagaling niya. Pinapagaling niya. No? Pero ang karakter ng mga disciple, bakit hindi niya ginamitan ng himala? Sa loob ng 3 taon, hanggang sa umakit sa langit, may mga alagad siya na sumasabali pa rin sa kanilang attitude. Sa halimbawa, si Peter, di ba? Hanggang sa kahuli-huli yan. Na itinanggi niya ang Panginoong Jesucristo. Samantalang, yung mga may sakit, mga inaalihan ng demonyo, mga nakikitang pinagaling niya sa pamamagitan ng himala. Bakit itong mga karakter ay hindi ginamitan ng Diyos ng himala, ng Panginoon ng himala? Dahil gusto niya yon, na tayo mismo, may part tayo doon. May part tayo sa paghubog ng ating mga buhay, ng ating mga karakter. At tayo ay kailangang pumasok sa isang spiritual training para maabot ang mga ito. Kung tayo ay nganganga lamang at nahihintay natin yung himala para tayo ay magbago ng ugali, ang sasabihin ko sa inyo, walang himala. Walang himalang mangyayari. At ito yung dahilan kung bakit maraming Kristiyano na napakatagal na hindi nadidevelop ang karakter. Kasi walang spiritual training. Ayaw sumama kay Kristo doon sa mga ginagawa ni Kristo kapag siya nag-iisa. Ano ba yun? Yung ginagawa ni Kristo kapag siya nag-iisa. Palagay niyo ba ang Panginoon hindi nag-aaral ng salita ng Diyos? Saan niya kukunin yung mga binanggit niya mga talata kung hindi siya nag-aaral? So yun, ang ginagawa niya kapag siya nag-iisa, nag-aaral siya ng salita ng Diyos, ng Biblia. Nananalangin siya. Nag-iisa siya. Kinakasama niya ang Ama. Lahat ng ito na dapat na ginagawa natin, nag-ayuno ang Panginoon para talagang maipakita niya na siya ay dependent on God, on the Father. At ito ang dapat nating tularan sa Kanya. Huwag lang nating sabihin, Lord, gusto kong maging mapagmahal tulad mo. Gusto kong maging mahabagin na tulad mo. Kung wala tayong gagawin, kung hindi tayo sasama sa Kanya doon sa gym, doon sa spiritual gym na kung saan nagtitraining siya, yung ginagawa niya kapag siya nag-iisa, hindi tayo uusad. Hindi tayo mahuhubog tungo sa larawan ng Panginoon. At ang isang pagkakamali ng evangelical church, isinaksak sa isipan natin ang langit lang. Langit, puro langit. Kapatawaran ng kasalanan. Papatawarin ka ng Diyos, pumunta ka sa langit. Kaya maraming tao, hindi sila nagkaroon ng interes sa paghubog ng buhay nila habang sila ay nandito sa lupa. Ngayon, nabanggit ko na ang mga binanggit ni Kristo mula doon sa talata 3 hanggang 11, yung mga blessed, no, ay hindi utos. Hindi inutos ni Kristo na tayo ay maging dukha o mahabagin o maging maamo. Hindi niya inutos dito na maging ganun tayo sa mga talatang ito. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo dapat maging mahabagin. Di ba? Sapagkat mayroong utos sa ibang talata. Halimbawa, sa Luke chapter 6, verse 36, sabi ng Panginoon, be merciful as your Father is merciful. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama na mahabagin. Inutos niya yun. Pero dito sa mga talatang ito, yung mga blessed na yan, hindi utos yan.
Yan ay pagkilala, paraan ni Kristo upang kilalanin yung mga tagasunod niya na nasa ganitong kalagayan. At nung panahon na yun, hindi sila pinapansin o iba ang pagtrato ng lipunan sa kanila. Maaring ang iba naman sa atin dito ay iba ang kalagayan, hindi yung mga binanggit ni Kristo. At sa inyong kalagayan yan ay hindi kayo pinapansin o iba ang pagtrato ng lipunan sa inyo o ng maraming tao. Maaring meron kayong physical na kapansanan, kaya hindi kayo pinapansin ng lipunan o ng ibang tao. At iba ang pagtrato ng maraming tao sa inyo. Maaring meron kayong learning disability o kayo ay isang SPED. Kaya iba ang pagtrato ng lipunan o komunidad sa inyo. Maaring kayo isang struggling homosexual. Nag-struggle kayo sa inyong identity. Maaring meron kayong malaking balat sa muka. Maaring meron kayong bukol sa liig. Gawa ng dulot ng isang karamdaman. Tulad ng goiter, halimbawa. Maaring kayo ay isang kasambahay lamang. Maaring meron kayong hindi magandang nagawa sa buhay. Maaring kayo ay isang homeless o taong grasa. O ano man ang kalagayan ninyo sa buhay na nagiging dahilan kung bakit kayo ay hindi pinapansin ng lipunang ito o iba ang pagtrato sa inyo ng lipunan. Nandun kayo sa ganong kalagayan. Alam ba ninyo na kahit na ganyan ang kalagayan ninyo, no? Ang good life, ang mabuting buhay ay available para sa inyo sa pamamagitan ng kaharian ng Diyos. The kingdom of God is the game changer dito. Ha? The kingdom of God is the game changer in this earthly life. Yun ang bumabago ng laban yung kingdom of God. Binabago ng kaharian ng Diyos ang takbo at kalagayan ng buhay ng sino mang pumapasok o nagpapasakop sa kaharian ng Diyos. Alam niyo kung si Kristo ay narito ngayon at magbibigay ng sermon, sasabihin niya, mapapalad kayo mga PWDs, people with disabilities. Mapapalad kayong merong learning disabilities o kayong mga SPED. Mapapalad kayong mga elderlies, kayong matatanda na walang karamay. Mapapalad kayong mga struggling homosexual. Mapapalad kayong mga may kapintasan. Bakit? Because the kingdom of heaven has come near and you are all welcome. Mapapalad kayo sapagkat ang kaharian ng langit ay narito na at lahat kayo ay welcome. Lahat kayo ay imbitado. That's why you are blessed because of the kingdom of God. Did you know that there is a conspiracy going on in the world today? Alam ba ninyo na mayroong conspiracy o pagsasabwatan na nagaganap sa mundo ngayon? Ang conspiracy o pagsasabwatan na ito ay sa pagitan ng tatlong persona ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. At tinawag ni Dallas Willard yung conspiracy nito as divine conspiracy. At merong pagsasabwatan ang tatlong ito, ang tatlong persona ng kadiyusan, na ginagawa nila para sa ikabubuti ng tao. Pero ano ba ang conspiracy? Ano ba ang pagsasabuatan? A conspiracy is a secret plan to achieve some goal. Ang pagsasabuatan ay isang lihim na plano para matamo o maabot ang isang particular na layunin. Yun ang pagsasabuatan. At ang divine conspiracy, ang pagsasabuatan ng Diyos ay ang plano, paraan at proseso ng Diyos upang magapi ng kabutihan ang kasamaan sa pamamagitan ng pagtatatag ng kanyang kaharian sa buong sangnilikha. Pero higit lalo sa lahat, sa puso ng mga tao.
Ang pagsasabuatan ng Diyos ay ang plano, isang lihim na plano, paraan at proseso ng Diyos upang magapi ng kabutihan ang kasamaan sa pamamagitan ng pagtatatag ng kanyang kaharian sa buong sangnilikha, pero higit lalo sa lahat sa puso ng mga tao. At bahagi ng planong iyan o ng pagsasabuatan iyan ay ang pag-aanyaya sa lahat ng tao, nasa mababa mang kalagayan, meron mang kapansanan, hindi man kayo pinapansin ng lipunan, iba man ang pagtrato ng lipunan sa inyo, kasama kayo, inaanyayahan kayo sa planong ito at pinapahintulutan kayo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Isa yan doon kasama yan doon sa plano na yan, na lahat ng tao ay anyayahan at pahintulutan na makapasok sa kaharian. At yung pag-anyaya na yan, ay upang magkaroon ng isang klase ng buhay sa ilalim ng paghahari ng Diyos. At yung buhay na yun ay yung tinatawag nating buhay na walang hanggan. Minsan ang konsepto natin ang pagkaunawa natin sa buhay na walang hanggan ay yung sa langit, pero hindi, no? Nabanggit ko na sa inyo na yan. Sa inyo yan, ang buhay na walang hanggan ay yung ibang klaseng pamumuhay sa ibabaw ng lupa na ipinamumuhay natin yung buhay ng Diyos. Ibang kalidad ng buhay, sa madaling sabi, dito sa ibabaw ng lupa. Hindi katulad ng pamumuhay ng mga wala kay Kristo. So, inanyayahan ng lahat ng tao yung pagsasabuatan na yan. No? Isa yun, bahagi yun ng plano ng Diyos na tayo ay anyayahan upang magkaroon ng ibang klaseng buhay o isang klase ng buhay sa ilalim ng paghahari ng Diyos dito sa lupa. So, ibig sabihin, tayo ay pwedeng magkaroon ng good life dahil sa kaharian ng Diyos pag tayo ay pumasok doon. Baguhin natin ang ating pananaw ukol sa magandang pamumuhay o magandang buhay o mabuting buhay. Ang mabuting buhay ay hindi sa pamamagitan ng mga material na bagay o yung ating estado sa lipunan. Ang mabuting buhay ay ang buhay na ipinapasakop sa kaharian ng Diyos at unti-unting nahuhubog tungo sa larawan ng Panginoong Hesukristo. At kapag tayo ay nakikiisa sa Diyos, sa Kanyang ginagawa, doon sa plano niya na yan, kapag tayo nakikiisa, nagapiin ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan, iyon ang paghahanap sa kaharian ng Diyos. Iyon ang paghahanap sa kaharian ng Diyos. Sa madaling sabi, ang paghahanap sa kaharian ng Diyos ay ang paghahanap kung ano ang ginagawa ng Diyos at tayo ay nakikiisa sa gawain ngayon. At ang unang-una dyan ay ang ginagawa niya sa puso natin. Ngayon ang tanong, nakikiisa ba tayo sa ginagawa ng Diyos sa ating puso? Kung hindi tayo nakikiisa doon sa ginagawa niya sa ating puso, hindi natin hinahanap ang kaharian ng Diyos. Alam niyo ba, dito sa lupa, alam niyo ba kung ano ang kaharian na talagang malakas na lumalaban sa kaharian ng Diyos? Alam niyo ba kung anong kaharian ang talagang makapangyarihang nire-resist, tinatanggihan, nilalabanan ang kaharian ng Diyos? Kaharian ba ng kadiliman? Kaharian ba ni Satanas? Hindi ang mga yun. Ang kaharian na malakas at makapangyarihang lumalaban sa kaharian ng Diyos ay ang kaharian ng ating puso. Ang sarili nating kaharian. Madalas namumuhi tayo sa ginagawa ng kaharian ng kadiliman sa mundong ito, sa ating kapaligiran. Sa ating mga panalangin minsan, na hinihiling natin sa Diyos, Lord, wasakin mo ang gawa ng kaharian ng kadiliman sa aming paligid. Tama lang yun, pero
What about our own kingdom? Paano yung kaharian natin ng ating puso? Ito ba'y pinapasakot natin? Gusto natin wasakin ng Diyos ang kaharian ng kadiliman? Namumuhi tayo sa kaharian ni Satanas sa ginagawa niya dito sa mundo. Pero ang kaharian ng puso natin, pinapasakop pa natin. Sa pagiging tagasunod ni Kristo, hindi ang panlabas na ginagawa natin ang lubhang mahalaga, kundi ang kondisyon ng puso natin. Dahil ang puso natin, yun tayo. Our heart reveals who we are. Yun tayo, yung puso natin. At ang good life o mabuting buhay ay bunga ng mabuting puso na pinag-aarian ng Diyos. Kahit anong kalagayan natin sa buhay, tayo man ay hindi pinapansin ng lipunan, tayo man ay iba man ang pagtrato ng lipunan sa atin, kapag tayo ay pumasok sa kaharian ng Diyos, mayroong good life. Maaaring hindi tayo pansinin pa rin ng lipunan. Maaaring ganun pa rin ang trato ng lipunan sa atin, pero mayroong ibang karanasang buhay, mayroong isang klase ng buhay o ibang klase ng buhay na mararanasan tayo kapag tayo ay nasa ilalim at nagpapasakop sa kaharian ng Diyos. At garantisado yun. Hindi pwedeng magkamali si Kristo. Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven. Lahat ng mga binanggit niya, mapapalad sila because of the kingdom of heaven. Ha? At itong mga binanggit niya, sila yung mga nasa mababang kalagayan. Iba ang trato ng lipunan sa kanila. Kaya tayo rin. Kahit na iba ang trato ng lipunan sa atin, iba ang paningin ng lipunan sa atin, mapalad tayo kapag tayo ay pumasok sa kaharian ng Diyos. At doon sa kaharian ng Diyos, mayroong good life. Mayroong magandang estado sa mata ng Diyos. Tayo manalangin. Lord, sa tanghaling ito, salamat sapagkat available ang kingdom sa amin, ang kingdom of God sa amin, ang kaharian ng Diyos na umiiral ngayon dito sa ibabaw ng lupa. Na kung kami ay papasok lamang, na kung kami ay maghahanap lamang dito, hahanapin namin ang ginagawa mo at kami makiisa doon sa ginagawa mong iyon, masusumpungan namin ang kaharian mo at makakaranas kami ng isang klaseng buhay, isang mabuting buhay, Panginoon. Ipaunawa mo pa sa amin, Panginoon, ang kagandahan ng buhay sa loob ng kaharian. At maranasan nawa namin ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat isang blessing, malaking blessing para sa amin ang ma-realize na kahit kami ay nasa mababang kalagayan sa lipunang ito, maaari kami magkaroon ng good life, na mabuting buhay dahil sa kaharian mo. Salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.